Nalungkot bigla si Iya sa ideya mag-aasawa ng best friend niya, pero mabilis din naman niyang pinalis iyon. Napakasama naman niyang kaibigan kung gano'n ang mararamdaman niya. Dapat nga'y matuwa siya para dito. May himala, pabirong bulalas niya. I didn't expect that he'd get that far, tita. Hay nako, Ria. Ay, Iya. Iya na pala. Ako man, akala ko rin hindi kayang magseryoso ng anak kong yun, na dahilan lang iyong hindi pa niya nakikita yung tadhana niya, kaya papalit-palit siya ng nobya. Pero ngayon, aba, mukhang totoo nga. I'm so happy for him, tita. Pinilit ni Iya na maging masigla kahit ang gusto talagang gawin ng puso niya ay magsuot ng itim na damit. Ako man, Iya, kitang-kita ko naman kay Ino na masaya siya. Maswerteng babae, komento niya. Tita, nakaliskisan niyo na ba? Isinama niya nung pista sa atin, sabi nito. Lalo siyang nalungkot. Seryoso na nga yata si babae si Ino. Ni minsan na hindi pa ito nagsasama ng nobya sa pista. Pasado ba sa kilatis? Tanong ni Iya. Pwede na rin, basta mahal siya ni Ino. Wala naman kami tutol ni Tito Dan mo. Mabuti pa siya, masaya ng love life. Iyon ang nasa isip ni Iya pagkatapos sila mag-chat ni Tita Tina. Nalungkot siya sa nalaman niya, pero normal lang siguro yon. Sa tinagal-tagal nilang magkaibigan ni Ino ay hindi niya nai-imagine na darating ang panahon na magkakaroon na ito ng pamilya. Kapag nangyari iyon ay malabo nang maging kagaya pa ng dating samahan nila. Well, masaya na rin para sa kanya. Alam niya ng kapasidad ni Ino na magmahal at kung gaano mukhang matagpuan nito ang babae para dito ay tiyak niyang masayang masaya ito. Hey girlfriend, is there a problem? Napatingin si Iya sa kakabukas lang na pinto ng tinitirahan niyang flat. Ang roommate niya na si Naomi ang naroon. Lumapit agad dito sa kanya. May badges pa from home? Tanong nito na tila nag-aalala. Wala naman. Ba't parang masama ang balitang natanggap mo? Hindi, kachat ko lang yung mother nung best friend ko. Ino the hunk? Kubislap ang mga mata nito pagkabanggit sa pangalan ni Ino. Stop that! Natatawang sita niya rito. Nakita na nito si Ino sa litratong nasa cellphone at laptop niya. Ultimate hunk, iyon ang hatol nito. Kinansyawan pa siya nito. Gaano raw ba siya kahina o kaengot at hindi pa niya dinakma agad ang isang katakam-takam na lalaki gaya ni Ino gayong abot kamay niya na to. He's yours for taking already, girl. Iyon ang sinabi nito sa kanya noon. Pinagtawanan din nito ang sumpaan nila ni Ino sa punong mangga pero iginiit niya na seryoso sila sa sumpaang iyon. Sa pagdaan din ng mga taon, sa paghaba at pagdami ng pinagsamahan nila, mas lumino sa kanya na tama lang natuparin nila ang pangakong binitawan nila kahit mga mamusmus pa lang sila noon. Their friendship was way too important to her to put it on the line by allowing herself to fall for Ino. Well, I'm just stating a fact. Hunk naman talaga siya. Anyway, what's the news? Gay siya? Nagladlad na? Sira ka talaga. Hindi. He's, well, committed. Oh, pumalatak ito. That is bad news. Hindi naman. Mabuti nga eh. Akala ko kasi dati hindi may love ang talagang lalaking yun. Hindi makastick to one eh. And you were kinda hoping that one day he would wake up and realize that the woman he's been looking for all his life is right under his nose. You and your wild imagination, sagot niya. It's not just my imagination that's wild. Humagikik ito. That was so true. Halos sa buong panahon na nasa Singapore siya ay ito ang roommate niya. Mabait ito at matinong tao rin naman. Masyado nga lang itong darating pagdating sa pakipagrelasyon. Ito nga siguro ang masasabing female counterpart ni Ino. She couldn't and wouldn't stick to one guy. Masyado raw maraming isda sa karagatan at krimen na hindi nito natitikman mga yon. Why if I ever get my hands on that Ino, he probably won't never and remember his name afterwards. Patuloy nito. That's so ew. Tama na nga, I don't want to imagine Ino that way. Humalakhak ito. Well, I mean it girl. Git pa nito. Too bad in a relationship na pala siya. Lucky girl. Yeah, so lucky. Naisa loob niya. O tita, iba ata ang aura mo ngayon. Puna ni Iya kay Tita Tina. Mula nang ibalita nito ang tungkol sa girlfriend ni Ino ay regular niya itong nakakapag-chat. Pero nung daang buwan ay nawala ito sa radar.
Ang una nilang pagchat ni Tita Tina ay nasundan ng ilang beses na lang pagchat at pagpapalitan ng messages ni Ino. Nakita niya sa Facebook nito ang litrato nito kasama ang girlfriend nito. It was so obvious that her best friend was smitten with the girl. Maraming pictures sa mga ito nakuha sa iba't ibang lugar. In almost all of them, Ino was grinding like an idiot. Probaba raw na ganong ngiti ang sumisinta ng tunay ang isang tao. Kinumpirma nito ang chika ng nanay nito na nagbabalak na itong lumagay sa tahimik. Hindi na nga siguro siya magugulat kung isang araw ay malaman na lang niya na ikakasal nito. Masayang masaya rin si Tita Tina para dito. Tuwing makakachat niya ito ay napakarami nitong kwento tungkol sa anak at sa magandang pinatutunguhan ng pag-iibigan nito at ng nobya nito. Pero iba ngayon, sa unang tingin pa lang sa mukha nito ay halatang may problema ito. Tita, what's wrong? Hindi na siya nag-atubiling mag-usisa. Si Ino. Ano nangyari sa kanya? Nababahalang tanong niya. Ayun, nagdadalamhati. Bakit? Nag-break kasi sila ni Claudine. Ha? Akala ko ba going strong sila? Akala ko rin. Pati siya, hindi nang akala. Pero, nagka-problema sila napakamot sa ulo ito. Para nag-aatubili kung sasabihin sa kanya kung ano naging problema. Alam ko naman na para na kayo magkapatid ni Ino kaya okay lang siguro na malaman mo. Hindi tinanggap ni Claudine na marriage proposal ni Ino. Hindi niya tinanggap? Bakit? Hindi pa raw siya handa. Marami pa raw siyang gustong gawin sa buhay niya. Di kung ayaw niya magpakasal, di wag muna. Paano humantong sa hiwalayan? Ito rin kasing si Ino, parang sira. Nasaling siguro ang pride, binigyan ng ultimatum ang nobya. Di naghiwalay sila. Nahimasmasan siya later on. Sinubukan niyang makipagbalikan pero ayaw na ni Claudine. Hindi ko mismo kay Ino nakuha ang detalye. Nabanggit lang na kaibigan niyang si Carlo. Tumangutang mo si Iya. Kilala niya si Carlo. Kasama ito ni Ino sa engineering firm na pinapasukan nito. Madalas siya makainuman ni Ino dito sa bahay. Siya nagkwento sa akin nung usisain ko. Si Ino, naku, walang masyadong sinasabi yon. Basta it didn't work out lang ang dahilang ibinibigay niya. Kailan pa sila nag-break? 1 buwan na rin halos. Sa loob ng panahong yun ay parang naging ibang tao si Ino. Ang layong-layo niya na sa dati. Miserable siya. Sobra. Ganyan siguro talaga tita. Tinamaan Pero makakamove on din siya. Si Ino pa. Sana nga, awang-awa na ako sa kanya Ngayon ko lang nakita nagkaganto ang anak ko ngayon. Matagal pa sila nag-chat ni Tita Tina. Siguro ay dahil kailangan nito na mahihinga ng problema tungkol sa anak nito. Mukha kasing nahihirapang makarecover si Ino. Siguro ay dahil iyon ang unang beses nagmahal ito ng malalim. Sa trabaho raw nito ay tinutunton ang buong atensyon. Kung may libreng oras mang natitira dito ay ginugugol nito sa pag-iinom. Hindi naman sapat para masabing alcoholic ito pero sapat para makita na mabigat ang dinadala nito. Gusto mong makita? Tanong ni Tita Tina. Lumayo ito ng bahagya sa webcam. Natanaw niya ang kaibigan. Nakaupo ito sa di kalayuan. Doon sa bar area ng bahay ng mga ito. Umiinom ito. Kanina ay naghayi ito sa kanya nang dumating ito at makita si Tita Tina nakachat siya. Nagpaalam din agad ito. Hayon at pag-iinom pa lang inaatupag. Ang laki ng ibinagsak ng katawan nito. Para itong nalantang gulay na hindi maintindihan. Ininda talaga nito ang paghihiwalay nito at ni Claudine. Teka, ikaw ba'y wala nang balak umuwi sa Pilipinas? Tanong ni Tita Tina. Naisip ko lang kasi baka kung nandito ka ay malibang naman ang kaibigan mo. Actually, may naipon na akong vacation leave. Hindi ko pa kasi ginagamit ang mga yon. Ganun ba? Abay, magbakasyon ka naman. Umuwi ka rito sa Pinas, sabi nito. Pag-iisipan ko po. Pero habang sinasabi niya iyon ay parang buo na ang pagpasya niya. Matagal na rin naman niyang pinaplanong umuwi. Ngayon ay may dagdag ng dahilan para umuwi pa siya. Huwag mong pag-isipan. Gawin mo na. Sigurado ako, miss na miss ka na ng mami at daddy mo. Sige na at baka matulungan mo naman ako rito kay Ino. Iuuntog ko ng ulo niyan sa pader at baka matauhan. Aniya, baka nga yun ang kailangan niya. I'm so excited. Kahit hindi yun ang sabihin ni Yaomi, ay alam niya iyon ni Iya. Sobrang halata naman kasi sa kilos, itsura at himig nito na ganun ang nararamdaman nito. Para itong asong gutom na nakakaamoy ng bulalo kung umasta.
Kung bakit naman kasi sumabay-sabay pa ito sa pagbabakasyon niya. Nang araw na mapagpasyahan niya na umuwi ng Pilipinas ay sinabi rin nito na balak nitong mag-leave para dumalo sa pamilya nito sa Pilipinas. Kung hindi ito na unang nagbanggit ng plano nito ay iisipin niyang sinadya nito na sumabay sa kanya. Kung tutuusin ay siya pa ang pwedeng masabihan ng gaya-gaya puto Maya. Tuwang-tuwa ito nang malaman na magbabakasyon din siya. Hinintay na nito ang pag-alis niya para sabay na raw sila sa flight. Nasa probinsya mga magulang at kapatid nito at ayon dito, sa syudad muna ito titigil ng ilang araw. Sa isang kamag-anak daw muna tutuloy. Walang mapagsidla ng galak ng mga magulang nito nang salubungin siya ng mga ito sa airport. Nang hindi makontak ni Naomi ang kamag-anak na tinutukoy nito, ay inalok ito ng mommy niya na sa kanila na muna tumuloy. Walang pag-aatubiling tinanggap ni Naomi ang alok na iyon. Hindi alam ni Ino na uuwi siya. Balak kasi niyang sorpresahin nito, kaya si Tita Tina lang ang sinabihan niya. Alam na nito na nasa Pilipinas na siya. Inimbitahan siya nito at ang mga magulang niya na maghapunan sa bahay ng mga ito. Ang kaso ay may seminar ang religious organization na kinabibilangan ng mga magulang niya kaya hindi makakasama mga ito. Si Naomi lang ang pwede niyang isama at halatang na-excited ito. Nang makarating sila sa bahay ni Ino ay nakaramdam siya ng excitement. Ayaw lang niya yung pahalata kay Naomi. Gusto na niyang makita at makabanding uli si Ino. Tiniyak sa kanya ni Tita Tina na uuwi ito ng gabing iyon kaya sigurado siya na magpakapakita sila. Pipindutin na dapat niya ang doorbell nang masinagan sila ng headlight na parating na sasakyan. Huminto iyon sa bahay. Iya? Bulalas na nagmamaneho niyon nang maibaba ang salamin sa driver's side. Naaninag niya ang mukha ng lalaki sa pamamagitan ng liwanag ng ilaw sa poste. Ino? Bumukas ang pinto ng kotse at bumaba ito, saka mabilis na lumapit sa kanya. Hindi naman siya nakapagpigil at mahigpit nito na iyakap. Ang sarap gawin yon, para siyang ibinalik sa panahon kung saan super duper close sila nito. Gumanti rin nito ng yakap at tila nalimutan na kung nasan sila. Saka lang niya naalala na si Naomi ang tumikim ng sobrang peke. Halata nagpapapansin. Napilitan siya na kumalas sa pagkahayakap kay Ino kahit gusto sana niyang tagalan pa iyon. Oo nga pala, may kasama ako. Friend ko at roommate sa Singapore, si Naomi. Naomi, my dearest friend in the whole wide world, si Ino. What a pleasure to meet you. Ang killer smile agad ni Naomi ang pinalabas nito. So, you're the friend she kept talking about. I'm not surprised. Hinagod nito ang tingin ng lalaki. Nice to meet you too. Ganti ni Ino. Inabot nito ang nakalahad na kamay ni Naomi. Laking gulat ni Ian nang sa halip na makipagkamay lang dito si Naomi ay hinila pa nito si Ino upang makipagbeso. At dahil kilala na niya ang babae ay alam niyang hindi aksidente ang bahagyang pagdapo ng mga labi nito sa mga labi ng kaibigan. Always a consummate flirt, Naomi knew every trick in the book. Nais tuloy niyang sabunutan nito. Nice greeting, napangiti si Ino saka saglit na nakipagtitigan kay Naomi. Uy, nandyan na pala kayo. Humahangos na lumapit si Tita Tina sa kanila at pinagbuksan sila ng gate. Niyakap siya nito. Ang ganda-ganda mo talaga, Iya. Anito pagkatapos siyang ilayo ng bahagya para sipatin. Hindi ba, Ino? Oo naman, sagot nito. Tayo na sa loob. Habang naghahaponan sila ay pasimpleng pinagmamasdan ni Iya mga kilos ni Ino. Mukhang natuwa naman ito sa pagkikita nila pero halata rin na may pinagdaraanan nito. Ang layo ng itsura nito sa dating Ino na matagal niyang nakasama. Bukod sa pumayat ito ay kitang-kita ang kawalan nito ng sigla. Ang mga mata nito na dati ay buhay na buhay at tila nag-aapoy sa kasiglahan ay parang nasa kasagsagan ng malawakang blackout. Happy sa mukha nito, nanlalanlim ang nangingitim na mga mata, kulang sa ahit at ewan kung kailan nito huling nagpagupit. Mamingiti at tumatawa naman ito pero hindi nakaligtas sa mga matalas niyang paningin ang pagiging pilit niyon. Oh no, she's so not worth it. Gusto niyang ibalik dito ang sinabi nito noon sa kanya. Gusto niyang akbayan ito, yakapin at aluin at tiyakin na may iba pang mga babae na mas karapat dapat para dito. Hindi pa man tapos ang hapunan ay nakadalawang beer na ito. Hindi ito ang dating ganun at paraan pala ng pasimpleng pagsulyap sa kanya ni Tita Tina ay nahinuhan niya na iyon na ang isa sa mga ipinag-aalala nito. Magiinom ka na naman ba anak? Tanong nito at ni Tito Dan, ang tatay ni Ino. Si tatay naman, nagbibir lang ako, nagiinom na agad, sagot ni Ino.
Mabuti sana kung titigil ka na sa 2 beer. Kaso malamang na ang susunod dyan yung fundador na naman at... Please don't give me grief. Malumanay pero may bahid na bangis ang pagkakasabi niyo ni Ino. Hindi yun nakalayo sa nagbababalang angil ng isang nakukonsuming pitbull. Anak, kami naman ang nanay mo Tay, please. Putol ni Ino. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.